Habol hininga at malakas ang kabog ng dibdib ng isang babae habang matuloy na tumatakbo sa kalagitnaan ng kagubatan. Sapo-sapo nito ang kanyang malusog na dibdib at nahihirapan sa paghinga dahil sa walang humpay na kakatakbo upang takasan ang ilang mabagsik na halimaw na tumutugis sa kanya para gawin siyang hapunan. Subalit pilit pa rin siyang hinahabol ng nasabing nilalang at hindi siya pinapakawalan. Tanging liwanag ng bilog na buwan ang nagbibigay saklaw sa madilim na paligid ng kakahuyan. Naliligo na rin ito ng sarili niyang pawis at puno ng galos ang balat dahil sa mga matutulis na sanga ng puno na dumadampi ng suyurin niya ang masukal na kagubatan. Ngunit tila wala na itong pag-asa pa na takasan ang nalalapit nitong kamatayan dahil isa pang nilalang ang bumungad sa kanyang harapan na handa siyang lapain. Isang malakas na palahaw ang pinakawalan nito nang sakmalin siya sa leeg ng nasabing halimaw at winasak ang kanyang sikmura gamit ang matutulis na kuko ng halimaw. Tumilamsik ang masaganang dugo sa lupa at bumulwak ang bituka nito at iba pang laman loob. Taong dekada 80, may isang pamilyang naninirahan sa isang liblib na baryo. Sila ang pamilya Buenavista, mag-asawang nagmamay-ari ng isang malawak na sakahan ng tubo sa kanilang baryo. Meron silang dalawang anak na sina Floresa at Edmundo. Si Floresa ang nag-aalaga sa kanyang ina dahil may malala itong karamdaman buwat ng pumanaw ang haligi ng kanilang tahanan. Napabayaan na rin nila ang kanilang sakahan buwat ng namayapa ang ama ni Floresa. Si Edmundo naman ay nasa ibang bansa at doon nag-aaral ng medisina. May kapatid sa ibang bansa ang ama ni Floresa at namamasukan ito bilang nurse sa isang pribadong ospital. Dahil may kaya naman sa buhay sa ibang bansa ang kapatid ng ama ni Floresa, ay pinag-aral nito ang kanyang kuya Edmundo. Ilang taon na rin hindi nakakauwi ng Pilipinas ang kuya ni Floresa dahil nakatutok ito sa kanyang pag-aaral para makatapos sa kursong nais nito. Pinangarap ni Edmundo na maging isang dalubhasang doktor sa larangan ng pag-oopera ng internal organs. Hanggang sa isang araw ay tumawag ang binatang si Edmundo sa kanyang kapatid na si Floresa upang sabihin na magbabakasyon ito sa Pilipinas kasama ang ilan nitong kaibigan. Labis na kasiyahan ang namutawi sa mukha ng dalaga dahil muli nitong makikita ang kanyang kuya. Pansamantalang mananatili si Edmundo sa kanilang lugar dahil araw ng kanilang bakasyon sa eskwela sa kolehiyo. Floresa, kamusta si mama? Hindi ka ba nahihirapan painumin ito ng gamot? Hayaan mo Floresa, pag nakapagtapos ako ng medisina ay paaaralin kita sa kursong gusto mo. Sambit ni Edmundo kay Floresa habang nag-uusap sila sa telepono. Huwag kang mag-alala kuya. Maayos naman ang lagay ni mama. Kaso mukhang wala ng pag-asang makalakad pa si mama. Palagi na lang itong nakahilata sa higaan at minsan naman ay pinapasyal ko siya sa dati nating sakahan ng tubo lula ng kanyang wheelchair. Ganon ba Floresa? Hayaan mo, pagganap na akong dalubhasang doktor ay ako na mismo manggagamot kay inay. Kinabukasan nga pala, muli ko na kayong masisilayan. Miss na miss ko na kayo ni Inay Floresa. Marami pala akong pasalubong sa'yo. Sambit muli ni Edmundo sa kabilang linya. Kinabukasan nga, lumapag ang sinasakyang eroplano ni Edmundo sa terminal ng Maynila sa lungsod ng Parañaque kasama ang tatlo nitong kaibigan na isang lalaki at dalawang babae na kapwa nag-aaral ng medisina sa isang kilalang universidad sa Amerika.
At nang makababa sila ng sinasakyan nilang eroplano, ay agad silang tumungo sa labi kung saan doon nila kukunin ang kanilang mga bagahe. Matapos nilang makuha ang kanilang mga maleta, ay kanya-kanya silang hilap palabas ng terminal. Nangupahan sila ng isang van patungo sa kanilang baryo na sakupan ng Calabarzon. Habang nasa loob sila ng malaking sasakyan, ay wala silang tigil sa paghaharutan at kulitan. Kalug at may pagkajulugs ang ugali ng dalawang babaeng kaibigan ni Edmundo. Edmundo, matagal pa ba tayo? Ilang oras nang tumatakbo ang sinasakyan nating van? Ani ni Sarah, isa sa mga malapit na kaibigang babae ni Edmundo. Kung naiinip ka, Sarah, bakit hindi na lang kayo ang magharutan ni Allen? Wika naman ni Christine kay Sarah na may halong pagbibiro. Tumawa naman si Allen at marahang inakbayan si Sarah. Habang tinatarayan naman ito ni Sarah at malakas na tinapik ang kamay ng binata na nakalapat sa kanyang balikat. Nagtawa na naman sina Edmundo at Christine sa inasta ni Sarah. Alam naman kasi nilang lahat na may lihim na pagtingin ng dalagang si Sarah kay Edmundo. Matapos ang mahaba nilang biyahe, ay malaya nilang narating ang isang baryo sa Calabarzon, ang lugar na sinilangan ni Edmundo. Agad silang nagsibabaan ng van at kinuha ang kanilang mga bagahe. Matapos nilang bayaran ang driver ng sasakyan, ay agara naman itong umalis. Dahil may kalayuan pa ang bahay ni Edmundo papasok sa liblib na sityo, ay muli silang sumakay ng kalabaw na di kareta, dahil iyon ang tanging pwedeng sasakyan patungo sa kanilang tahanan. Nawiwili naman ang mga kaibigan ni Edmundo habang nakasakay sila sa kareta dahil napakaganda ng mga tanawin na kanilang dinaraanan. Meron din silang nadaan ng ilog sa tabi ng kalsadang lupa at halos napakalinaw ng tubig. Lumipas pa ang ilang minuto ay narating na nila ang sakahan ng tubo na pagmamay-ari ng mga magulang ni Edmundo. Subalit napabayaan na ito sapagkat natutubuan na ito ng malalago at nagtataas ang ligaw na talahib na halatang pinamamahayan na ng makamandag na ahas. Nasisilayan na rin nila sa hindi kalayuan ng isang malaking bahay na halos gawa sa mahoganing kahoy. Muli silang bumaba sa kalabaw na di kareta at marahan na tinahak ang makipot na daan patungo sa tahanan ng mga magulang ni Edmundo. At nang tuluyan silang makalapit sa malaking bahay, ay agad na nasilayan ni Edmundo si Florisa at ang ina nito na nakasadlak sa kanyang wheelchair. Kuya Edmundo, mabuti na lang at nakauwi na kayo. Malakas na ani ni Florisa nang makita niya si Edmundo. Dagli siyang naglakad at niyakap nito ng mahigpit ang kanyang nag-iisang kapatid. Dalagang-dalaga ka na talaga, Florisa. Napakaganda mo at manang-mana ka kay inay. Masayang wika naman ni Edmundo habang mahigpit nitong niyayakap si Florisa. Matapos ang mainit na tagpo sa pagitan ng magkapatid, ay lumapit ang binata sa kanyang ina at marahan itong niyakap at tinagka ng halik sa pisngi. Pinakilala naman ni Edmundo ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kapatid at ina. May naninilbihan din sa kanila na katulong na halos kamag-anak lang din ng namayapa nilang ama. Matapos ang mainit na kumustahan, ay agad silang pumasok sa loob ng tahanan. Habang tulak-tulak ni Florisa ang wheelchair kung saan nakaupo ang ilaw ng tahanan. May nakahanda na ring maliit na salo-salo na nakalatag sa mahabang lamesa na inihanda na nag-iisang katulong ng pamilyang Buenavista. Habang kumakain silang lahat, ay napansin ng mga kaibigan ni Edmundo ang suot na kwintas ni Florisa na may palawit na pangil ng isang lobo. Mariin nila itong pinagmamasdan na tila may kahulugan ang kanilang mga titig. Florisa, simula ba nang tumungo ako sa ibang bansa ay hindi mo na hinubad ang suot mong kwintas?
Malapit ka nang tumuntong ng 18, kung saan dadaloy na sa iyong dugo ang pamana ng ating mga ninuno. Tura naman ni Edmundo sa kanyang kapatid. Kuya, mahalaga sa akin ang kwintas na ito. Tanging ito na lang ang alaala na iniwan sa akin ni Itay. Bahagi na ito ng aking pagkatao. Ito rin ang magbibigay daan para mapalakas ko ang aking sarili sa takdang panahon. Nais kong protektahan ang ating pamilya. Nang banggitin iyon ni Floresa, ay matipid na ngumiti ang kanyang ina at hinaplos ang buhok ng dalaga. Limitado ring magsalita ang ilaw ng tahanan dahil hirap itong ibuka ang kanyang bibig. Subalit katahimikan naman ang namumutawi sa pagitan ng mga kaibigan ni Edmundo dahil sa pinag-usapan ng magkapatid. Batid ng mga ito na nauunawaan nila ang ibig ipahiwatig ng dalaga. Matapos nilang maghapunan ay sinamahan ni Edmundo ang kanyang mga kaibigan sa kanilang magiging silid. Napag-usapan din nila na magkakamping sila bukas ng hapon sa masukal na kagubatan at doon na rin sila magpapalipas ng gabi. Magkasama sa iisang silid sina Christine at Sarah, habang si Ali naman ay doon manunuluyan sa kwarto ni Edmundo. Malawak kasi ang bahay ng mga Buenavista kahit na may kalumaan na ito. Sumapit ang kasagsagan ng gabi kung saan natutulog na ang mga kaibigan ni Edmundo. Naisipan ng binata na tumungo sa silid ni Floresa upang kausapin ito ng masinsinan. Tulog na rin ang mga oras na iyon ang kanilang ina. Nais nitong masinsina na makausap ang kanyang kapatid dahil may mahalagang bagay siyang nais linawin sa dalaga. Lalo na't magsisimula na ang pagbabago ng kanyang pangangatawan at pagiging masilan sa paligid na hindi na angkop sa sistema ng kinagawian ng normal na individual na tao. Pati na rin sa pagkain ay magbabago na rin ang kanyang panlasa at maghahanap ng sariwang dugo at karni ng tao. Floresa, kapatid ko, kahit anong mangyari ay huwag na huwag kang titikim ng dugo ng tao dahil hahanap-hanapin mo ito at magiging isa kang mabangis na nilalang na hindi kayang kontrolin ang iyong sarili na pwede mong ikapahamak gaya ng sinapit ng ating ama na pinaslang ng taong bayan. Salamat kuya sa paalala. Alam ko ang tungkol sa bagay na iyan. Kaya nga bago nalagutan ng hininga ang ating ama ay binunot niya ang sarili niyang pangil upang ibigay sa akin. Nilagyan niya ito ng bertud na isinumpa niya sa kanyang sarili na ito ang magbibigay daan para kontrolin ang aking sarili oras na maging ganap na akong halimaw. Pipigilin nito ang pagkauhaw ko sa dugo at laman ng tao. Mabuti kung ganun. Huwag mo na akong tularan na minsan ang kumitil ng buhay ng isang tao para maibsan lang ang gutom. Minsan akong naging hayok sa laman ng tao, ngunit pinipilit kong labanan ito upang hindi na muling makapatay pa ng tao. Habang nabubuhay ako, kapatid ko, ay poprotektahan kita at ang ating pamilya. Natatandaan pa noon ni na Edmundo at Floresa bago nalagutan ng hininga ang kanilang ama. Nagsisisi ito sa mga ginawa nitong kasamaan na kumitil sa buhay ng ilang tao noong nasa ibang lugar pa sila naninirahan. Palipat-lipat sila ng baryo na matutuluyan upang iwasan ang tumutugis sa kanilang ama, hanggang sa napadpad sila sa isang baryo ng Calabarzon, ang huling lugar na kanilang tinitirhan, at iyon din ang naging huling hantungan ng kanilang ama noong sila'y mga bata pa. Bago tuluyang bumalik si Edmundo sa kanyang silid, ay muli nitong niyakap ang kapatid at mariin na hinalikan sa pisngi at noo bago lumabas ng kwarto ni Floresa. Kinabukasan ay abalang lahat mag-ayos ng kanilang mga gamit na dadalhin sa pagkakamping sa pusod ng kagubatan, sapagkat napagkasunduan nila na magcamping noong nasa eroplano pa lang sila. Nabanggit kasi ni Edmundo sa kanyang mga kaibigan na maganda ang tanawin sa masukal na kakahuyan
dahil mayroong talon na pwede nilang paliguan. Napag-usapan din nila na mangangaso sila ng mga ligaw na hayop sa nasabing kagubatan. Matapos nilang maihanda ang kanilang kagamitan, ay naisipan na ring sumama ni Floresa. Nais kasi ng dalaga na maranasan ang mag-camping, lalo na't palagi nilang siyang nakakulong sa kanilang tahanan dahil sa pag-aalaga ng inang may sakit. Ang katulong muna nila ang pansamantalang mangangalaga sa kanilang ina dahil nangako naman si Floresa na babalik kinagabihan. Bago nila tuluyang tahakin ang masukal na gubat, ay magiliw munang nagpaalam ang mga kaibigan ni Edmundo sa kanyang ina. Nagbigay babala din sa kanila ang katulong na mag-iingat sa kagubatan dahil maraming nagagawing mga bandido. Kahit alam na nito ang lihim na pagkatao ng pamilya Buenavista, pati na rin ang mga kaibigan ni Edmundo na galing sa angkan na katulad nilang kinamulatan. Habang marahan nilang binabaybay ang matalahib na daan patungo sa bukana ng Kakahuyan, ay may ilang tao silang namataan na papasok sa nasabing kagubatan. May mga dala itong malalaking bag na halatang magkakamping din ang mga ito sa gubat dahil nakikita nila ang mga bitbit nilang mga gamit. Lumipas ang ilang minuto nilang paglalakad, ay malaya nilang narating ang kalagitnaan ng masukal na Kakahuyan. Naririnig na rin nila sa hindi kalayuan ang malakas na agos ng tubig na nagmumula sa talon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa tuluyan nilang marating ang pusod ng kagubatan kung saan natatanaw nila ang malapad na talon. Kaagad silang naganap na magandang pwesto na pagtatayuan ng kanilang tent. Hindi maipinta ang labis na tuwa at galak sa mukha ni Floresa. Naaaliw at namamangha ito sa magandang tanawin na kanyang nasisilayan. Tila para itong paraiso sa kanyang paningin dahil na rin sa malakristal na tubig sa batis na napapalibutan sa magkabilaang pangpang ng makukulay na halaman na namumulaklak. May ilang paru-paro rin na lumilipad at dumadapos sa mga bulaklak. Matapos nila itayo ang kanilang tent, ay kumain muna sila ng kanilang pananghalian bago naligo sa batis malapit sa talon. Nanghuli rin sila ng mga isda na karpa sa nasabing batis. Nang sumapit ang dapit hapon, kung saan papalubog na ang araw at dumidilim na rin ang buong paligid ng Kakahuyan, ay naisipan na ni Floresa ihanda ang kanilang magiging hapunan. Inihaw na rin ni Edmundo at Allen ang nahuli nilang isda. Bukod sa pagkain nilang dala, ay nagbaon din sila ng maiinom na alak bilang pampainit sa gabing malamig. Labis na kasiyahan ang gumuguhit sa kanilang mga labi habang kumakain. Sinasamahan din nila ito ng pabirong usapan. Tanging sinag ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa buong Kakahuyan. May ginawa rin silang sulo na may ilang sentimetro ang layo sa kanilang tent. Matapos nilang maghapunan, ay nagpaalam na si Floresa sa kanyang kuya at mga kaibigan nito na babalik na sa kanilang bahay. Hindi naman takot mag-isang bumalik ang dalaga sa kanilang tahanan dahil sanay na rin ito sa dilim. Subalit hindi pa nga nakakahakbang si Floresa ng kanyang mga paa, ay nakakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng barel na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Bukod pa roon, ay mayroon ding nagsisigawang mga babae na halatang may nangyayari na hindi maganda. Dahil sa senaryong iyon, ay napatigil muna si Floresa hanggang dumating sa punto na isang dalaga ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. May bahid ng sariwang dugo ang suot itong damit at halos punit na rin ang kasuotan nito. Nang tuluyang makalapit sa kanila ang babae, ay kaagad naman nila itong namukhaan. Kasamahan ito ng grupo ng kabataan na nakita nila kaninang umaga. Parang awan niyo na. Tutulungan niyo ako. May humahabol sa aking mga bandito na may nakakatakot na mukha.
Pinatay nila at nilantakan ang mga kaibigan kong lalaki at kinahasa rin nila ang mga kasamahan kong babae. Hingal na wika ng babae habang nanginginig ang mga labi nito. Napasiksik pa nga ito sa tabi ni Floresa habang humihingi ng suklolo. Miss, huminahon ka. Anong ibig mong sabihin na nilantakan ng mga kaibigan mo? Ikaw lang bang natitirang buhay? Wikang tanong ni Edmundo. Hindi lang sila basta mga bandido, kundi mga aswang dahil kinain nila ang mga kasama ko. Mabuti na lang at nakatakas ako. Muling sagot ng babae kay Edmundo. Matapos iyong sabihin ng babae kay Edmundo habang nanginginig sa takot, ay hinawakan ni Floresa ang kamay ng dalaga at marahang hinaplos ang likod nito upang pakalmahin. Pinainom niya rin ito ng isang basong tubig upang mahimasmasan. Subalit wala pang ang ilang minuto ang nakakalipas ay biglang nagsidatingan ng grupo ng mga bandido. Bit-bit ang matataas na kalibre ng barel. Tingin mo ba matatakasan mo kami? Akalain mo nga naman, may grupo din pala ng kabataan na nagkakamping dito. Mukhang mga dayuhan kayo at magaganda ang lahi. Bungad na sambit ng isang lalaki nang matuntun nila ang tinutugis nilang babae. Tama ka pre, makikinis at mapuputi ang mga balat ng mga dalagang nasa harapan natin. Mukhang mapapalaban tayo ng gusto sa mga dalagang ito. Makikisig na binata, pwede bang mahiram saglit ang mga babaeng kasama ninyo? Paliligayahin lang namin sila ngayong gabi. Dugtong pa ng lalaki na nakasuot ng pang-cowboy na sombrero. Subalit hindi man lang nabahala o nasindak si Edmundo, pati na rin ang mga kaibigan nito. Nanatili silang kalmado at hindi ramdam ang panganib na kanilang haharapin. Miss, huwag kang mag-alala dahil tutulungan ka namin. Pumasok ka na sa loob ng aming tent. Ano man ang marinig mo ay huwag kang sisigaw. Huwag mo ring tatangkain na sumilip kung nais mo pang mabuhay. Saad ni Edmundo sa dalaga. Tumungo naman ang babae sa loob ng tent at sinamahan ito ni Floresa. At nang makapasok sila ng tent ay agad na isinarado ni Floresa ang tilang pinto na nagsisilbing pintuan. Nais niyo ba kami paligayahin ngayong gabi? Tamang-tama, malamig ang panahon ngayon at nais kong makipaglaro ng apoy sa inyo. Wika ni Sarah sa mga bandido. Hindi nyo na kailangan pang daanin kami sa dahas upang matikman ang aming pagkababae sapagkat kusa namin kayo paliligayahin ngayong gabi. Siguraduhin nyo lang na madadala nyo kami sa sukdulan ng langit. Wika naman ni Christina habang nakangiti na tila inaakit pa nito ang mga bandido. Dahil sa sinabi ng dalawang dalaga ay kita sa mukha ng grupo ng kalalakihan ang labis na pagkasabik. Nagtatawanan din ang mga ito dahil kusa ng inalay ng dalawang magandang dilag ang kanilang mga sarili. Samantalang ngumingisi ng nakakakilabot sina Edmundo at Allen nang sabihin iyon ng dalawa nilang kaibigan. Hinubad ni na Christine at Sarah ang kanilang kasuotan na halos hubot-hubad na sila sa harapan ng mga bandido at kitang-kita na ang kanilang kaluluwa. Subalit nagulantang na lang sila nang hubarin din ni na Edmundo at Allen ang kanilang mga damit na labis ikinagulat ng mga bandido. Hoy! Kayong dalawang lalaki! Bakit kayo humubad? Mga bakla ba kayo? Malakas naman nasabi ng isa sa mga bandido at malakas silang naghahalakhakan. Ngunit napatigil na lang sila sa kakatawa nang magsimula ng magbagong anyo ang apat na kabataan sa kanilang harapan. Pumunit ang mga balat ni na Edmundo, Allen, Sarah at Christine. Tinubuan sila ng panibagong itim na balat na nababalutan ng makapal na balahibo. Humahaba rin ang kanilang mga kamay at paa. Bukod pa roon ay lumapad din ang kanilang katawan at nagsimula ng tumulis ang kanilang matatalas na kuko at mga ngipin.
hanggang sa tuluyan nang nagbago ang kanilang itsura bilang taong lobo na may nakakatakot na mukha dahil sa mapupula nilang mga mata. Dahil sa senaryong iyon ay nakaramdam ng takot ang mga bandido dahil triple ang laki ng mga taong lobo kaysa sa kanila. Wari nila'y baliktad na ang kanilang sitwasyon, subalit hindi pa rin nagpatinag ang mga ito. Agad na pinaulanan ng bala ng mga bandido ang mga taong lobo, ngunit maliksi silang kumilos at walang habas na sinalakay sila gamit ang kanilang matatalas na kuko at ngipin. Nag-umukilkil at nagsasalimbayang tinig sa pandinig ni Floresa ang mga hiyawan ng mga bandido dahil nalagas ang ilan sa kanila at halos humiwalay na ang ibang parte ng kanilang katawan. Hindi rin bumabaon ang mga bala sa katawan ng mga taong lobo dahil sa makunat nilang balat at nagsisilbing baluti rin ang kanilang itim na balahibo. Halos pumulandit ang masaganang dugo sa lupa at nagkalat din ang mga bituka at lamang loob. Tila para silang mababangis na hayop na nakawala sa hawla. Kahindik-hindik at brutal na kamatayan ang sinapit ng ilan sa mga bandido sa kamay ng mababangis na halimaw. Nagkalat din sa lupa ang ilang putol na kamay at hita. Matapos mapaslang ng mga taong lobo ang kalahati sa pangkat ng mga bandido, ay napatigil sila sa pag-aatake dahil biglang umatukan ng malakas ang natitirang mga bandido. Nagsimula na rin silang magpalit ng anyo bilang mabalasik na aswang. Tinubuan din sila ng matutulis na kuko at ngipin at napanot ang kanilang mga ulo. Ang iba'y tinubuan ng malalapad na pakpak tulad ng isang paniki. Tila hindi lang basta ordinaryong aswang dahil nangingitim din ang kanilang mga balat. Ang ibang kasama naman nila na nakahandusay sa sahig na hindi pa tuluyang nasawi ay muling bumangon at nagpalit din ng anyo. Maliban sa ilang bandido na binawian na ng buhay. Hindi rin lubos akalain ni Edmundo na matataas na uri pala ng mga aswang ang mga bandidong nakasagupa nila. Naging mainit at madugo ang tagisan ng labanan sa pagitan ng dalawang pangkat at pangil sa pangil ang naging labanan. Sa ilang minuto nilang labanan ay nahirapan ang pangkat ni Edmundo na supilin ang mababangis na aswang dahil sa ilang nilalang na lumilipad at palihim silang inaatake habang nakikipaglaban sila sa ibang mga aswang na nasa lupa. Dumating sa punto na halos sugatan na rin sila at nakaramdam na rin ng panghihina dahil hindi rin nagpapatalo ang mga aswang na nasa himpapawid. Hanggang sa bigla na lang may bumaon na matalas na kuko sa likurang bahagi ni Edmundo nang atakihin siya ng nilalang na lumilipad. Marami na ring natamong pinsala si Allen habang si Nazar at Christy naman ay napapalibutan na ng mga bandidong aswang. Samantala, napahikbi na lang si Floresa dahil nararamdaman niya na humihina na ang presensya ng kanyang kuya at mga kaibigan nito. Malakas ang pakiramdam ng dalaga dahil sa tangan niyang mutya ng pangil ng kanyang ama. Hanggang dumating sa punto na nakaramdam siya ng matinding galit nang silipin niya ang kanyang kuya sa labas ng tent na nakaluhod na sa lupa habang umaagos ang masaganang dugo sa malaking sugat nito sa likod at tuluyan ng nanghihina. Ngunit isang bagay ang bigla niyang naramdaman dahil bigla na lang kumislap ang suot niyang kwintas na pangil at nakadama siya ng matinding pangangati ng balat. Humahapdi na rin ang kanyang katawan na tila nais mapunit. Alam niya na hindi pa ang tamang panahon para maging ganap siyang isang taong lobo. Subalit tila panahon na ang umuudyok para maging ganap siyang halimaw. Dahil na rin sa tangan niyang mutya, nakaramdam na rin ng takot ang babaeng kasama ni Floresa dahil sa kakaibang kinikilos ng kasama niyang dalaga. Hindi kasi mapigilan ni Floresa na kamuti ng kanyang balat sa labis na pangangati at sa bawat kamot niya sa kanyang balat ay nasusugatan ito at lumalabas ang itim na likido.
Bago tuluyang mawala sa pag-iisip si Florisa, ay nagwika ito sa dalaga na huwag tatangkain na lumabas ng tent. Dahil ramdam niyang magpapalit na siya ng anyo at hindi nito masisiguro kung makokontrol niya ang kanyang sarili. Muling lumabas ng tent si Florisa at nagpagulong-gulong sa lupa. Hindi kasi nito mapigilan ang matinding sakit habang pinupunit ang kanyang makinis na balat. Nagulat pa nga si Edmundo dahil sa biglaang pagbabago ng katauhan ng kanyang kapatid. Hanggang nagsimula nang tumubo ang matutulis na kuko at pangil ng dalaga. Subalit kakaiba ang umuusbong na balahibo sa kanyang katawan. Dahil hindi ito itim na balahibo, bagkus isang makintab na puting balahibo na may mahabang buntot. Mas malaki rin ang sukat ng kanyang katawan kung ihahambing sa kanyang kuya. Malakas din ang aura na lumalabas sa kanyang pagkatao. Nababahala naman si Edmundo na baka hindi makayanan ni Florisa ang kanyang sarili at baka pati sila ay salakayin ng dalaga. Subalit nagilalas na lang si Edmundo matapos magpalit anyo ng kanyang kapatid bilang isang puting lobo, sapagkat hindi ito nagwawala at nanatiling kalmado na halatang nakokontrol nito ang kanyang isipan. Sumagi tuloy sa isip ng binata na baka ginagabayan ng kanyang kapatid ng tanga nitong mutya ng pangil ng lobo na galing mismo sa pangil ng kanilang yumaong ama. Malakas na umaangil si Florisa na nakakabingi sa pandinig ng mga aswang. Pati na rin ang mga nananahimik na ibong panggabi ay nabulahaw at nagsiliparan sa kalangitan. Nagulat na lang ang ilang mga nilalang na lumilipad sa himpapawid nang tumalo ng mataas ang puting lobo at doon sila inatake sa ere. At nang bumagsak sa lupa si Florisa, ay hawak na nito ang pugot na ulo ng aswang na lumilipad. Dahil sa mga pangyayaring iyon, ay sabay-sabay na sinugod ng mga aswang si Florisa. Pati na rin ang ilan pang lumilipad na nilalang ay inaatake din siya. Ngunit nagimbal ang mga aswang dahil ang mga natatamong sugat ng puting lobo ay kusang humihilom. Halos bumaha ng dugo sa lupa nang pagpira-pirasuhin ni Florisa ang mga katawan ng aswang. Pati na rin ang mga lumilipad na nilalang ay pinutol ang malalapad na pakpak at winarak ang mga sikmura. Hindi makapaniwala si Edmundo at mga kaibigan nito sa taglay na lakas ni Florisa. Parang isa itong alpha na kinakatakutan ng buong angkan ng mga taong lobo. Sa pagkakataong iyon ay tumulong na rin sina Sarah at Christine na lupigin ang kalaban, habang si Ali naman ay nagbalik sa kanyang anyo bilang tao para alalayan si Edmundo dahil malalim ang tama nito sa likurang bahagi na malapit sa kanyang puso. Lumipas pa ang ilang sandali ay nalupig ng pangkat ni Florisa ang mga mababagsik na bandidong aswang. Nagkalat na rin ang napakaraming bangkay sa lupa na halos puro chap-chap ang katawan. Nagtagumpay ang mga taong lobo sa naganap na labanan. Matapos nilang magwagi sa madugong labanan, ay muli na silang bumalik sa dati nilang kaanyuan bilang isang tao. At dahil napunit ang suot na damit ni Florisa, buhat nang magpalit ito bilang taong lobo, ay pinasuot ni Edmundo ang kanyang maluwag na damit para mabalutan ang hubad na katawan ng kanyang kapatid. Namangha sila sa taglay na lakas ni Florisa at humanga din sila dahil nakontrol ng dalaga ang pagiging lobo sa unang pagkakataon. Iniyuko nila ang kanilang mga ulo bilang paggalang kay Florisa dahil alam nila na may katangian ng dalaga na maging alpha at pinuno ng angkan ng mga taong lobo. Dahil sa tangang mutya ni Florisa ay ginabayan siya nito na huwag lamunin ang kanyang sarili at isipan na maging uhaw sa dugo at laman ng tao. Ito rin ang nagbigay daan para makontrol ang kanyang sarili bilang isang halimaw. Sinunog nila ang bangkay ng mga napaslang nilang aswang at nagpaalam na rin ng gabing iyon si Florisa sa kanyang kuya Edmundo, pati na rin sa mga kaibigan nito na babalik na sa kanilang tahanan.
isinama na rin ni Florissa ang babae na nasa loob ng tent. Kahit na dugo ng isang halimaw ang dumadaloy sa mga ugat ni Florissa at sa pamilyang Buenavista, ay hindi naman sila naging salot sa kanilang lipunan. At sa paglipas ng panahon ay si Florissa ang kauna-unahang babae na naging alpha.